Secret XPG. Last na ito, muling bumubulong ang konsensya ko sa aking ulo. Kasabay ng mahinang boses na iyon ang mabilis na pagpintig ng dibdib ko. Ma'am, see you later. Text ng numerong hindi ko nirerehistro sa contact list ng cellphone ko pero alam ko kung sino ito. Nawala na naman ako sa sarili ng hapong iyon at nabaling ang tingin sa kawalan. Sis, saan ka pupunta? Tanong ng kaibigan kong si Lovely na isang English professor. Kailangan ko nang umuwi sis, may emergency kasi, si Aling Elora. Mabilis kong paliwanag sa kanya. Nakatingin ito sa akin habang nililigpit ko ang aking mga gamit sa aking lamesa. Paano yung grades mo? Pagpapaalala nito dahil sa darating na Biyernes na ang palugit ng University Registrar. Naprint ko na at ipapasa ko na lang bago ako umuwi sis. Paliwanag ko rito, kaya naman walang problema. Kahit na umuwi ako para bantayan ang anak ko. Lahat yun? Kunot na si Lovely. Halos, may isang natitirang klase sa physics na kailangan kong i-update. Natatandaan mo si Rudy? Kailangan niyang kumuha ng special na quiz para ma-finalize ko na ang grades niya. Paliwanag ko sa kanya, sabay pakita ng mga printed grades na kakapirma lang ng aming dean. Alam kong naalala nito ang komosyon na nangyari noong nakaraang Biyernes nang puntahan ako ni Rudy, estudyante ko sa P6. Ma'am, bakit po ang baba ng grades ko? Nagtatakang tanong nito ng araw na yon. Well, simple lang yan, Rudy. Out of the 5 quizzes ay 2 lang ang nakuha mo. Then sa final examination ay hindi ganong kataas ang score mo para hatakin ang kabuuan ng grado mo. So it's 76.77. Mabuti nga at pumasa ka pa. Mabilis kong paliwanag sa kanya. Si Rudy ay isang 19 years old na binata. Ito ay kumukuha ng kursong computer science at kasalukuyang nasa 3 taon sa kanyang kurso. Isa si Rudy sa mga sikat na estudyante sa aming university. Bukod kasi sa pagiging magaling nitong manlalaro at member ng varsity team ay talagang napakagwapo nito. 6'2" ang tangkad nito at mayroong matikas na pangangatawan. Sa unang tingin ay hawig nito ang sikat na aktor na si Aljur Abrenica. Pero mas gwapo ito ng kaunti dahil sa kanyang bigote at balbas na may magandang tubo. Mas maganda rin ang kompleksyon ng balat at mukha ni Rudy kumpara kay Aljur dahil isa itong half Filipino, half Arabian national. Kaya nga marami ang nahuhumaling dito at masasabi kong kahit naman ako na may asawa na ay humahanga rin ng pasimple sa binata. Kaya lang diskret akong tao. Lalo na sa mga estudyante ko at sa pagbibigay ng grades sa kanila. Ma'am, alam ko naman po na patas lang kayong magbigay ng grades. Pero pwede mo bang isaalang-alang ang sitwasyon ko, ma'am? Nasa isang mahirap na sitwasyon ako nung nagsimula tayo sa ating pagsasanay. 2 linggo na ang nakalipas, ma'am. Nanalo naman kami sa laro dahil doon. At noong awarding ceremony, napabilang ako sa listahan ng Mythical 5 ng tournament. Seryoso ito sa paglalahad ng kanyang rason at kung bakit kailangan ko siyang bigyan ng panibagong pagkakataon. Ma'am, kung maaari mo kong bigyan ng isa pang pagkakataon, nakunin ang mga pagsusulit na hindi ko na nasagot. Sigurado akong makukuha ko ang mataas na marka at sigurado akong makukuha ko ang mataas na grado sa subject mo. Please ma'am, gusto ko pong bumawi. Ma'am, hindi naman po ako nagpabaya at nagbulakbol. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa katim ko at para sa universidad. Pagpapatuloy pa nito. Natahimik ako habang tinitignan ko siyang nakatingin sa akin. Kitang-kita ko na nangungusap ang kanyang mga namumula na mga mata. Alam kong pinipigilan itong umiyak sa harap ko. Ma'am Grace, pagbigyan mo na yang si Rudy. As far as I know, maganda naman ang pinakita nila sa playoffs at sa championship. Nangibabaw tayo sa nationals dahil sa kanila.
Tugon ni Mr. Clip na nasa harap ng lamesa ko sa loob ng faculty room. Isang PE teacher si Mr. Clip, kaya naman naunawaan ko ang concern nito sa varsity player. Oo nga naman sis, mukha namang mabait yang si Rudy. Gatong pa ni Lovely habang nakangiti ito at nakatingin sa binata. Natigilan tuloy ako at napaisip. Hay, mahabang buntong hininga ko. Okay, nakukuha ko ang punto mo Rudy, pero gagawin natin ito sa tamang paraan. Maghanda ka ng isang letter na humihiling ng isang special quiz sa aking subject. Dapat ay alam ito ng iyong coach at aprobado ng iyong dean. Kapag nagawa mo yon, ay saka kita bibigyan ng isang pagkakataon. Ang pagbibigay ko ng instruction sa kanya. Ma'am, thank you. Halos mapatalon ito na napatayo sa kinauupuan nang marinig ang sinabi ko. Hindi ko mapaliwanag pero kahit ako ay natuwa sa ginawa ko. Siguro ay napagtanto kong deserving naman si Rudy sa konsiderasyon na iyon. Kinahapunan ay mabilis na bumalik ang binata. Dala nito ang pirmadong sulat na ginawa niya. Kaya naman nagbigay ako ng final instruction ko para sa kanyang examination. Rudy, ang sakop ng exam mo ay mula sa chapter 6 to chapter 13. Magdala ka ng 10 pieces of short bond paper, pencil and scientific calculator. Paunang tugon ko rito. Ito ay sa Tuesday, next week, at exactly 1 PM dito sa faculty room. Bigay ko ng oras at lugar kung saan siya kukuha ng exam. Opo Ma'am Grace, thank you po. Sabay ngiti nito. Halos matulala ako nang makita ko ang malalalim na dimples ni Rudy. Lalo tuloy naging gwapo sa paningin ko ang aking estudyante. Pagputol ko sa pagkatulalang nararanasan. See you on Tuesday. Sabay tayo ko sa aking table para lumabas ng koridor dahil hindi ko na rin makayanan ng kilig na nararamdaman ko habang kausap ko si Rudy. Ay, buntong hininga ko. Tinignan ko pa rin ang text message sa cellphone ko. Well, that's good for you sis. Ngiti ni Lovely sa akin nang malaman nito na isang klase na lang ang kulang ko. Nagpatuloy ito sa pagsusuri ng mga papel sa kanyang lamesa. Araw ng Martes, kagaya ng karamihan, ay abala at nagmamadali ang lahat ng mga faculty. Mabuti na lang at natapos ko na ang encoding ng aking mga grades, kaya naman naiprint ko na ang mga ito. Kahit pagod na pagod ako at puyat dahil ilang gabi ko na ring pinaglamayan ang mga test papers ng mga estudyante ko, ay masaya pa rin ako. Tapos ko na lahat ang obligasyon ko kung tutuusin. Bigla lang akong naguluhan nang magkausap kami ni Aling Elora. Tumawag ito sa akin pasado 10:00 ng umaga. Sinabi nito sa akin na gusto niyang umuwi ng Bicol dahil inatake raw sa puso ang kanyang asawa. Natigilan ako dahil kailangan kong madaliin ang lahat. Kailangan ko nang maipasa ang mga printed grades ko sa opisina ng University Registrar at nang makauwi ako ng 12:00 ng tanghali. Aling Elora, tahan na po. Huwag na kayong umiyak. Uuwi na po ako para makaluwas na kayo ng Bicol. Kaya lang po baka mamayang tanghali pa at ipapasa ko po muna ang mga grades ng mga estudyante ko ha. Kumalma lang po kayo ha at parating na rin po ako. Tugon ko para pababain ang tensyon na nararamdaman nito. Pamilya na ang tingin naming mag-asawa kay Aling Elora, kaya naman hindi ko magawang ipagkait sa kanya ang kanyang karapatan na puntahan ng mister nito, lalo pa at sinugod ito sa ospital. 10:34 AM na nang matapos ang pag-uusap namin ni Aling Elora. Kagad akong bumalik sa aking lamesa at dinouble check ko ang aking na-print na mga grades. Inisa-isa ko ang mga pangalan mula sa aking file at kinumpara ko kung tali ito sa official grading sheet ng University Registrar. Binilisan ko na ang kilos ko, pero inabot pa rin ako ng halos mahigit 30 minuto para tapusin ang pagre-review ng aking grading sheets.
Nang makatiyak na okay na ang lahat, ay kaagad akong tumayo. Aligaga akong kinuha ang mga gamit ko. Sa kanang balikat ko, sinukbit ang aking shoulder bag, samantalang sa kaliwa naman ang laptop bag. Ang kanang kamay ko ay bitbit ang mga grades na ipapasa ko sa university registrar at ang kaliwa naman ay hawak ang cellphone ko at ang susi ng aking kotse at bahay. Pero bago ako lumabas ng faculty room, ay pumunta muna ako sa aking dean at nagpaalam. Mabuti na lang at natapos ko na ang mga grades ko, kaya naman pinayagan ako ni sir na umuwi. Binili na lang nito na kailangan kong maihabol ang grade ko sa aking physics class na hindi ko pa nagagawa. Sis, una na ako ha. Kailangan na ako ng baby ko sa bahay eh. Paalam ko sa aking best friend na si Lovely na patuloy pa rin sa pagche-check ng mga papel sa kanyang table. O okay sis, mag-iingat sa pag-uwi ha. Pagpapaalala sa akin ni Lovely dahil kita nito ang pagiging aligaga ko ng umagang iyon. Sino ba naman kasi ang hindi matataranta? Ang dami mo nang hinahabol na deadlines, tapos may emergency pang biglang susulpot. Naiisip ko tuloy ang 1 taong gulang kong anak na si Maria, kaya naman nagmamadali ako. Pagkababa ko ng administration building, ay kaagad akong tumungo sa opisina ng university registrar na nasa tapat na gusali. Pinareceive ko agad ang mga grades na pipirmahan ko sa aking dean. Ma'am Grace, may isa pa po kayong kulang ha. Paalala ng student assistant na naka-duty doon. Aha, baka sa mga susunod na araw ko pa mapasa yan kasi hindi pa ako tapos sa pag-check ng mga papel. Palusot ko na lang dito. Nang makakuha ako ng receiving copy ng mga grades na pinasa ko, ay agad akong dumiretso ng parking lot. Pinaandar ko agad ang aking sasakyan. Kaagad akong nagmaneho pa uwi sa amin. Halos wala pang kalahating oras ang biyahe, ay kaagad kong narating ang bahay namin mula sa isang sikat na subdivision dito sa Calabarzon. Nakatira kaming mag-asawa sa isang 2-story fully furnished na bahay. Kasama namin ngayon ang anak kong si Maria, ang kasambahay namin na si Aling Elora. Matagal na namin itong kilala. Hindi pa kami kasal ng mister kong si Tom, ay katulong na ng pamilya nito si Aling Elora. Kaya naman ganun na lang kagaan ang loob namin sa matanda at hindi kami nagdalawang isip na kuhanin ito nang kami ay ikasal, may 4 na taon na ang nakaraan. Ang mister ko namang si Tom ay isang architect sa Qatar. Nagtatrabaho ito sa isang oil company at magtatatlong taon na sa pinapasukan. Sa totoo lang ay kakarenew lang niya ng panibagong kontrata, kaya naman magtatagal pa siya roon ng 1 pang taon bago makauwi muli ng Pilipinas. Okay ang buhay ko, wala naman akong hinahanap pa. May maganda akong trabaho sa isang sikat na university dito sa Calabarzon at may responsable at mabait akong mister. Sa pagtutulungan naming mag-asawa ay nakapagpundar kami ng isang maayos na bahay at 2 sasakyan. Higit sa lahat ay nagkaroon na rin ng bunga ang pagmamahalan namin nito nang dumating si Maria, nakaka1 taon lamang nito ng nakaraang Pebrero. Siguro kung may hihilingin ako ngayon, ito ay ang pauwiin ang asawa kong nasa Qatar. Labis na rin kasi ang pangungulila ko sa kanya. Nang magbukas ang gate ng aming garahe, ay nakita ko agad si Aling Elora habang karga-karga nito ang aking anak. Nakatayo ito sa may balcony ng bahay. Baka sa mukha nito ang pag-iyak na ginawa. Secret XPG. Ma'am, ang Kuya Baldo mo. Salubong nito sa akin pagkababa ko ng kotse, habang binabanggit ang pangalan ng mister nito. Uminahon po kayo Aling Elora. Huwag po kayo mag-alala, makakauwi rin po kayo ng Bicol ngayon. Banggit ko sa kanya. Bahagyang tumigil sa paghagulgol ang matanda. Nakapag-empake na po ba kayo? Tanong ko sa kanya habang pumapasok kami sa sala. Opo ma'am. Sagot nito sa akin. Inilapag ko na rin ang bitbit kong handbag at laptop bag sa tabi ko. Sige na po, maligo na kayo.
Nang makabiyahe na kayo pa uwi, akin na po si Maria. Sabay abot ko sa aking anak na tulog na tulog. Nang makuha ko ang aking anak ay umupo muna ako sa sopa. Si Aling Elora naman ay kaagad na dumiretso ng banyo para maligo. Napabuntong hininga na lang ako dahil hindi ko alam kung hanggang kailan mawawala si Aling Elora. Nag-iisip na ako ngayon kung ano ang mga gagawin ko habang wala ang aming kasambahay. Siguradong hindi ako makakapasok nito o kaya naman ay kailangan kong bitbitin ang anak ko sa eskwelahan kung sakaling magpupunta ako roon. Iniisip ko pa lang ang senaryo ay parang hirap na ako. Wala pang 20 minuto ay lumabas na si Aling Elora sa kwarto nito. Dala-dala niya ang isang malaking bag. Tumayo ako sandali habang karga-karga ko pa rin ang aking anak. May kinuha akong sobre sa aking handbag. Aling Elora, ito po ang sahod niyo ngayong buwan. Dinagdagan ko na po yan ng 20,000 para naman po makatulong sa pagpapagaling ni Kuya Baldo. Paliwanag ko rito habang inabot ang sobre sa matanda. Ma'am, nagdadalawang isip na sambit nito. Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam kong nag-aalangan siya sa tulong na binibigay ko. Kaya naman ako na mismo ang kumuha ng kamay niya at pinasa ang tulong na hawak ko. Parang pamilya na po sa amin kayo, Aling Elora. Kaya po wala kayong dapat na ikahiya. Ang importante po sa ngayon ay gumaling ang asawa nyo. At sana po ay makabalik kayo kaagad dito. Tugon ko sa kanya. Naluha si Aling Elora sa sobrang saya. Maraming salamat po, ma'am. Sabay marahan niya kaming niyakap ng anak ko. Walang anuman po, Aling Elora. May anong galak ang kumatok sa puso ko. Sige na po, baka mahuli naman kayo niyan sa terminal ng bus. Ihahatid ko na po. Pag-aalala ko dahil mag-aalauna na rin ng hapon. Kaya lang ay mabilis sumagot ang matanda at hindi na ako pinatapos nito sa sasabihin ko. Naku ma'am, wag na po. Kaya ko naman pong pumunta ng terminal. Isa pa po ma'am, wala pong mag-aalaga kay Maria kung sasamahan niyo po ako. Kaya okay lang po. Tanggi ng matanda. Sigurado po kayo, Aling Elora? Pag-aalala ko sa kanya dahil malayo-layo rin ang terminal sa aming lugar. Opo ma'am. Sabay bit-bit sa gamit ng matanda. Inihatid ko na lang ito sa gate ng aming bahay. Mag-iingat po kayo, Aling Elora ha? Paalala ko rito. Opo ma'am, mauna na po ako. Huling paalam nito. Tumawid ang matanda sa kabilang bahagi ng kalsada. Samantalang ako naman ay tinatanaw ito. Hinihintay kong makasakay ng tricycle si Aling Elora. Mga 3 o 5 minuto pa ang lumipas ay may dumaan na tricycle at tuminto ito sa kanya. Tinignan ko pa ang pag-alis ng tricycle at tuluyan ng nakaalis ang matanda pauwi sa kanila. Matapos noon ay pumasok na ako at sinara kong muli ang gate. Pagpasok ko ng bahay ay tinignan ko ang aking anak na medyo umuunat-unat pa. Ilang sandali lang ay nakita kong dumilat ang mga mata nito. Yumugyog ako para muli sanang patulugin si Maria. Kamusta ang anak ko? Paglalambing ko rito, mga munting himig lamang ang lumalabas sa aking bibig. Para akong nagsasayaw habang karga-karga ko ang anak ko. Pilit ko itong pinapatulog muli dahil marami pa akong balak na gawin sa maghapon na iyon. Anong gagawin ko? Nangangatal kong sambit sa aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang sasagot ko, kaya naman napayuko ako sa aking table at sa ibabaw ng mga papel na sinusuri ko. Biglang pakawala ng malakas na ngawa ng aking anak. Kinarga ko ito mula sa kanyang crib kung saan ko siya nilapag kanina nang makatulog na ito. Kahit buhat-buhat ko na si Maria ay hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak. Medyo nataranta ako ng kaunti. Inisip kong gutom si Maria kaya naman agad akong tumakbo sa kusina para ipagtimpla ito ng kanyang gatas.
Medyo hirap ako dahil karga-karga ko ang aking baby sa kaliwang kamay ko. Habang ang kanang kamay ko naman ay naghahalo ng gatas sa baby bottle nito. Habang nagtitimpla ako ng gatas ng anak ko, ay tumunog ang doorbell ng aming gate. Sino ba kasing? Mas lalo tuloy akong nataranta. Binilisan ko ang pagtakip at pagsara ng baby bottle ng anak ko. Matapos nito ay kaagad kong pinadede si Maria. Mabuti na lang at medyo kumalma ang anak ko nang magsimula na itong uminom ng kanyang gatas. Tapos noon ay mabilis akong lumabas habang karga-karga ko pa rin ang aking baby. Muling tumunog ang doorbell. Sandali lang, nandyan na. Sigaw ko sa kung sino mang makulit na pumipindot ng doorbell ng aming gate. Sino ba tong makulit na to? Bulong ko sa aking sarili dahil nagtataka ako kung sino ang pupunta sa amin ng ganoong oras. Hello Ma'am Grace. Paunang bati ni Rudy na nakatayo sa labas ng aming gate. Rudy, anong ginagawa mo dito? Pagtataka ko sa kanya. Oh, nakalimutan mo na Ma'am Grace? Well, today's Tuesday. At ngayon po ay 1:24 PM sa aking relo. Nandito po ako para sa aking special quiz, ma'am. Pagpapaalala nito sa akin. Galing po ako ng faculty room kanina at tinanap ko po kayo. Kaya lang po according to Ma'am Lovely ay umuwi raw po kayo kanina dahil po may emergency. Tinanong ko na lang po si ma'am kung saan po kayo nakatira para puntahan po. At nang makapag-take na po ako ng special quiz ko po, ma'am. Dagdag pa nito, nawala na sa isip ko ang exam ni Rudy. Hindi ko pa pala ito nagagawa dahil naging busy ako sa pagtapos ng grades ng ibang mga klase ko. Please come in. Pagpapatuloy ko sa kanya. Pagpasok na ito ay sinara din ng binata ang gate. Please follow me, Rudy. Pagbibigay ko sa kanya ng pahintulot na pumasok sa loob ng bahay namin. Maupo ka muna. Tugon ko rito nang makapasok ito sa bahay ko. Kaagad namang umupo si Rudy sa sopa kung saan ako nakapwesto kanina. I'm so sorry Rudy ha. Pero could you wait for a moment? Papatulugin ko lang sandali itong baby ko. Hiling ko sa kanya. Hindi kaagad nakasagot si Rudy dahil parang tulala ito. Yes ma'am. Sure po. Sorry ma'am at may bigla lang po akong naisip. Mabilis na sagot nito nang maramdaman niyang naghihintay ako sa kanya. Ngumiti rin nito. Muli ay pasimple na naman akong nagwapuhan ng gusto sa estudyante ko. Pero syempre hindi ko na yun pinakita pa sa kanya. Hinele ko na lang ang anak ko habang karga-karga ko ito. Mag-review ka na muna Rudy. Tapos mamaya magsisimula na tayo sa quiz mo. Sambit ko rito. Habang inihele ko si Maria ay pansin kong panay-panay ang pagsulyap sa akin ni Rudy. Umiiwas lang ito kapag alam niyang titignan ko na siya. Medyo nagtataka tuloy ako kung bakit pero hindi ko na yun inisip pa ng gusto. Mas iniisip ko ngayon ang mga tanong sa quiz ng binata habang nagpapatulog ako ng baby ko. Bigla na naman tuloy akong nakaramdam ng pagkabalisa. Please Maria, matulog ka na. Hiling ko sa anak ko na halos paubos na rin ang gatas na dinedede nito. Yumuyog-yug pa rin ako dahil hinihele ko pa rin si baby. Habang si Rudy naman ay nagbabasa ng libro at nakaupo sa sopa. Kahit na pareho kaming abalang dalawa, ay nakikita ko pa rin sa gilid ng aking mga mata na may pagkakataong ibang makatingin sa akin ang binata. Ayokong mag-assume, pero pakiwari ko talaga ay may kakaiba dahil sa napakalagkit nitong tumitig sa akin. Ilang sandali lang ay nakita ko nang nakapikit na si Maria sa aking pagkakakarga. Secret XPG. Marahan kong itong nilapag sa crib na nasa tabi ng center table. Sorry Rudy ha. Mahina kong bulong sa binata habang nakayuko ako sa harap nito. It's okay, Ma'am Grace.
Nanginginig ang boses ng binata. Kinakabahan ka ba? Tanong ko sa kanya dahil nagtataka ako sa tono ng pagsasalita nito. Medyo po, Ma'am Grace. Kita ko rin na hindi mapakali ang mga mata ng binata at nagbablush pa ito. It's okay, Rudy. Hindi ka dapat kabahan. Ito ang dapat mong i-review. Binuksan ko ang physics textbook na nadampot ko mula sa center table. Nakikinig ka ba, Rudy? Lalo akong nagtaka dahil nakatingin ito sa babang bahagi ng mukha ko. Sinundan ng mga mata ko ang tinatanaw ng binata. Namilog ang mga mata ko dahil nakatanggal ang 2 botones ng aking pink na blouse mula sa dibdib ko. Nakahello tuloy ito sa paningin ng binata. Napamura ako sa aking sarili, sabay mabilis kong kinuyom ang aking blouse para takpan ang kanina pang nakatiwangwang. Excuse me, Rudy. Sabay tayo ko at akyat sa aming kwarto sa 2nd floor ng bahay. Kita ko ang pagkagulat ni Rudy pero hindi ko na to pinansin. Ramdam na ramdam ko ang mabilis na daloy ng dugo sa aking puso. Halos madinig ko ang pintig ng dibdib ko. Hindi ko mapigilan ang mapamura dahil hindi ko alam kung kailan pa nakita ng binata yon. Hindi ko talaga napansin na natanggal na pala ang botones ng suot ko dahil sobrang dami kong iniisip. Baka natanggal siguro ito nang kinarga ko si baby at kasabay noon ang pagtitimpla ko ng gatas. Ang tanga-tanga ko. Sisi ko sa aking sarili. Ramdam na ramdam ko ang labis na kahihiyan ng mga oras na iyon. Tinignan ko ang aking sarili habang nakatayo ako sa full-size mirror ng aming closet sa kwarto. Ngayon ay sunod-sunod ang mura ko nang makita ko ang aking sarili sa salamin. Kahit naman sino ay talagang mapapatitig sa ganitong itsura ko. Kaya naman pakiramdam ko ay punong-puno ang mga mata ng sino mang makakakita nito. Umikot-ikot pa ako sa harap ng salamin. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit nabubulol ang binata at panay ang sulyap nito sa akin kanina. Hindi pa rin nawawala ang bilis ng kabog ng puso ko. Tuluyan ko nang tinanggal ang mga botones ng aking pink blouse. Magpapalit na sana ako pero bigla akong natigilan. Rudy, anong ginagawa mo dito? Nang mapansin kong pumasok ang binata sa kwarto naming mag-asawa. Pati ba naman ang pinto ng kwarto ay nakalimutan kong isara at ilak. Mabilis itong lumapit sa kinatatayuan ko, kaya naman napaatras ako. Siniila ko ng halik nito kasabay ang mabilis na paghawak nito sa aking mga kamay. Dinikdik ako nito sa pader kaya naman hindi ako makatakas sa tikas ng katawan nito. At sobra akong nagulat. Pilit kong nilalabanan ngunit malakas ang kanyang pangangatawan. Sa tangkad ng binata na 6'2" at sa tangkad ko na 5'5" ay para lamang akong maliit na bata sa kanya. Wag Rudy, tumigil ka. Pagpalag ko. Napakaganda mo, Ma'am Grace. Sambit nito. Ayaw mang aminin ng isip ko pero nadadala na ang katawang lupa ko. Sinubukan kong iiwas ang mukha ko sa kanya kaya binaling ko ang ulo ko pakaliwa at pakanan. Tumigil tuloy si Rudy. Ang ganang kamay nito ang humawak sa batok ko at pinwersa akong humarap sa kanya. Hawak-hawak pa rin ng kaliwang kamay nito ang 2 kong kamay na nakataas sa aking mga ulo at nakadiin pa rin sa pader na sinasandalan ko. Kaya naman kahit pinipigilan ko ay nadadala na ako sa pagpupumilit nito. Iniisip ko pa rin ang mister kong si Tom at ang anak kong si Maria na nasa baba. Para akong nangihina sa bawat pagdampi ng kanyang kamay. Hindi ko maintindihan ang aking sarili pero napakarupok ko. Wag Rudy, may asawa at anak ako. Pakiusap ko rito. Wala akong pakialam, Ma'am Grace. Ito ang tanging sambit nito.
Ayaw kong aminin na sa punto pa lang na iyon ay nakiliti na ako ng husto. Pero ang pagsigaw ko na unti-unting humihina, indikasyon ito ng panghihina ng katawan ko at katinuan ko. Ang galing ni Rudy, mukhang sanay na ito. Subalit wala ito sa itsura niya dahil mukha itong inosente at suplado. Hindi ko akalain na sobrang tinik pala nito sa cheeks. Nagustuhan mo ba? Tanong nito habang patuloy siya sa kanyang ginagawa. Huwag, itigil mo yan. Kabaligtaran ng kahulugan ng sinasabi ko, ang tono na binibitawan ng bibig ko. Sa loob-loob ko, bakit ba ang gwapo-gwapo mo? Lalo na kapag umingiti ka. Rudy, tumigil ka na, pakiusap. Nanginginig kong pakiusap sa kanya. Ayoko. Alam mo ba, Ma'am Grace, na matagal na kitang inaabangan? Bulong nito sabay ihip sa tenga ko. Gulat ko sa ginawang iyon ng binata. Kiliting-kiliti ako roon. Hindi ko lang sigurado kung sa pag-ihip ba o sa sinasabi niya. Siguro ay pareho. Aaminin ko. Natuwa akong bigla nang madinig ko iyon sa kanya. Ang ganda-ganda mo kasi, ma'am. At mas sexy ka pa kay Kim Domingo. Bulong ng pambobola nito. Hindi naman sa pagyayabang. Simula na magturo ako sa university na iyon, ay isa na ako sa mga paboritong teacher ng mga estudyante. Kagaya ni Lovely, isa ako sa tinuturing na crush ng bayan. Kaya nga magkasundo kaming dalawa dahil bukod sa pareho kaming maganda ay pareho rin kami ng problema. Marami kasi ang nagpaparamdam sa akin. Mapa-estudyante man o mga empleyado ng university. Subalit ni isa sa kanila ay hindi ko pinansin. Dahil sa aking mahal na si Tom at ngayon ay mister ko na. At kahit na nagkaroon na ako ng isang anak, ay hindi pa rin naman nabawasan ang taong nabibighani sa aking kagandahan. Gaya nga ng sabi ni Rudy, medyo hawig ko si Kim Domingo. Pareho kaming mestiza nito at pareho rin ang haba ng aming straight hair. Ang kaibahan lang siguro naming dalawa ay mas maliit lang ako sa kanya ng kaunti. Ang vital statistics ko ay 37, 26, 36 at ang height ko naman ay nasa 5'5 lang. Hindi ko rin maintindihan. Minsan naiinis ako pero natutuwa rin na ewan. Marami rin kasi ang nagsasabing napakasarap raw siguro akong makasama sa pribadong lugar. Hindi ko maintindihan ang aking sarili, pero bakit ganitong parang kinikilig ako? Kahit na tinatanggi ng mga salitang binibitawan ko, ay hindi ko naman maikakaila iyon. Hawak-hawak pa rin niya ang mga kamay ko na nakataas pa rin sa aking ulo. Sa itsura ko ay para akong preso na nakasuot ng kadena at naghihintay ng kaparusahan. Bigla akong nagtaka at nagtanong, talaga bang hindi ako makakilos o sadyang unti-unti nang nilalamon ng panghihina ang buong katawan ko at pagkatao kaya naman hindi na ako pumapalag. Rudy, please. Ilang segundo bago sumunod ang karugtong na sinabi ko. Pakiusap, huwag mong sasabihin sa iba. Laking gulat ko sa aking sarili nang mabanggit ko ito. Kahit si Rudy ay natulala sa akin, hindi ito nakakilos kaagad. Habang nakatingin sa akin at bahid sa mukha nito ang pagtataka. Maya-maya ay lumabas na ang pilyo nitong ngiti. Kahit na pilyo ang pagguhit ng kanyang mga labi, ay gwapong-gwapo ako sa kanya. Siyempre naman, Ma'am Grace. Sabay marahan niyang binitawan ng aking mga kamay. Just relax and enjoy. Sambit nito. Matapos noon ay mas lumapit ito sa akin. Medyo napapalaban na rin ako, lalo na nang hawakan niya ang batok ko. Nakuha ko naman ang gusto niyang mangyari. Mas lumakas ang kabog ng dibdib ko. Siguro ay dahil ngayon ko lang nararanasang muli ang ganito at ang mas nakakakilabot pa roon ay hindi ko ito asawa. Ayoko pa ring iparamdam ng ganap ang aking pagkatangay sa ginagawa ni Rudy. Pero ang totoo ay sobra akong natutupok.
Halos bumagsak ang aking katawan sa panghihina. Bigla na lang nanginig ang tuhod ko at maging ang mga braso ko. Napayakap tuloy ako kay Rudy at napakapit sa kanya. Ramdam din nito ang panginginig ng aking mga braso. Hindi ako nakakibo nang bigla kong ihagis ni Rudy sa kama. "Ma'am Grace, napakaganda mo." Sambit nito. Napalunok ako nang makita ko ang kay Rudy sa kauna-unahang pagkakataon. Malayong malayo ito sa mister ko. Excited na ako na kinakabahan. Nagtapat ang aming mga muka at muli niya akong siniil ng halik. "Ang swerte ng asawa mo sa'yo, Ma'am Grace." Pangbobola nito. Hindi ko talaga akalain na napakagaling nito. Hindi ko ito naranasan sa mister ko. Ito ang kaligayahang hinahanap ko. Nasasabik ako sa ganito. Matagal-tagal na rin kasi akong nangungulila simula nang umalis ang mister ko papuntang Qatar. Nakakatupok, nakakatangay, nakakabaliw, at nakaka-addict. Nakakaloko ang smile ng varsity player. Pero kahit napilyo ito, pagdating sa akin ay gwapong-gwapo pa rin ako sa kanya. Matapos noon ay bumagsak ito sa aking tabi. Nagkatinginan kaming dalawa habang sabay kaming naghahabol ng hininga. "Pakiusap, huwag mong ipagsasabi sa iba, Rudy, ha?" Pakiusap ko ulit. Ngayon ay bigla na akong nakaramdam ng takot at kaba. Ngayon ay naisip ko ang asawa kong si Tom at ang anak kong si Maria. Ngayon ay nangangamba ako. Paano kung malaman ito sa university kung saan kami parehong pumapasok? Bigla akong nahiya at nalungkot ng husto. "Ma'am, pahinga lang tayo sandali, tapos isa pa ulit." Sabay hawak sa pisngi at buhok ko. "Sige Rudy, mamaya ulit." Bulong ko sa kanya sabay ngiti ng may kalokohan. Pasado 2:00 ng hapon, sa kama namin ng asawa kong si Tom, tumayo si Rudy at hinatak niya ang aking braso. "Tara na at mag-shower tayo, Ma'am Grace." Sa lakas ng binata ay para na lang akong manika na natangay nito. Sa pinto pa lang ng master's bathroom ay hinalikan na ako nito. Umiti ito sa akin at pagkatapos ay nagsimula ng lumibot ang mga mata ni Rudy sa paligid. Nakita ko ang pagkamangha nito sa itsura ng aming master bathroom. Malaki kasi ito at talagang kaaya-aya. Sa gilid ng pinto, nakapwesto ang bathtub at nasa tabi naman ng bathtub ang shower room kung saan kasya ang 4 na tao. Katapat ng mga nabanggit ko ang malapad na sink at sa may bandang dulo na bahagi nito nakapwesto ang toilet bowl. May salamin na nakapwesto sa may sink upang makita mo ang itsura mo tuwing ikaw ay maghihilamos at magsisipilyo. May full-size mirror din sa may parehong gilid ng shower at toilet. At sa 2 salamin na ito ay walang takas ang kabuuan ng iyong katawan dahil matatanaw mo ang buong itsura mo mula ulo hanggang paa. Merong isang abstract painting na nakasabit sa may wall. Sa gilid ng toilet area at sa itaas naman, nakakabit ang isang wall lampshade. Bukod pa rito ay may dagdag pang 2 lampshade sa magkabilang gilid ng sink. "Ang ganda ng banyo nyo, Ma'am Grace." Sabay baling ng tingin sa akin. Muli ay hinatak na naman niya ako. Hindi kami nag-aalangan na dumiretso sa loob ng shower room. "Ay!" Gulat kong reaksyon nang maramdaman ko ang init ng tubig na nagmumula sa shower. Warm water ang tubig na umaagos, kaya ramdam ko ang mainit-init na pagdampi nito sa aking makinis na balat. Maya-maya ay naramdaman kong kinabig ni Rudy ang balikat ko sa pababang direksyon. Wala man itong sinasabi, ay nakuha ko naman ang gusto nitong gawin ko. Nakatulong din ang ganap kong pagsandal sa tiles para hindi ako matumba ng tuluyan. Naligo kami pagkatapos ng eksenang iyon sa loob ng banyo naming mag-asawa. "Iba talaga ang kagandahan mo, Ma'am Grace." Pambobola nito sa akin. "Tarantado ka? Huwag mo na akong bulahin, Rudy, at nakuha mo na ang lahat." Sambit ko rito, sabay tawa kaming pareho.
Nagpaalam ako na mauuna nang lumabas ng master bathroom. Mabilis akong nagpunas at nagtungo sa aming closet. Kinuhanan ko rin ng tuwalya at damit ang binata at mula sa closet ni Tom. Isang ash gray na sando at itim na boxer shorts ang aking dinampot. Rudy, ito na lang ang suotin mo. Sambit ko sa kanya sabay lapag sa mga bitbit sa sink. Nakita kong naliligo pa rin ito. Sige po Ma'am Grace, salamat. Tugon nito. Matapos nun ay kaagad akong bumaba ng sala para tignan ang baby kong si Maria. Pasalamat na lang din ako at tulog pa rin ito. Dumiretso na ako ng kusina at tinignan ko kung ano ang pwedeng kainin. Ngayon ko lang naalala na hindi pa pala ako kumakain ng lunch dahil sa tarantang inabot ko ng buong umaga. At ngayon ko lang din nadama ang gutom matapos sa mga eksena sa kwarto at master's bathroom. Nakita ko ang isang casserole sa aming stainless 5-burner gas range. Sinilip ko kung anong meron dito. Nagluto pala si Aling Elora ng tinolang manok. Sinunod kong tignan ang kanin sa rice cooker. Mabuti na lang din at nakapagsaing na rin pala ang matanda. Binuksan ko agad ang rice cooker at sinet ko ito sa warm. Ilang sandali lang ay narinig kong bumaba na si Rudy. Nakita ko itong nagpunta muna ng sala. Nang makita niya ako sa kusina, ay kagad itong nagtungo sa kinaroroonan ko. Kain muna tayo at gutom na ako. Ay ako sa kanya. Nagutom ka? Kakakain mo lang kanina. Sabay ang isang pilyong ngiti. Nagkatinginan kami at nagtawanan. Loko ka talaga, Rudy. Sabay mahina akong hampas ng sandok sa kanyang braso. Umupo ito sa bar counter ng aming kitchen at hinintay nito ang paghahain ko. Nang nag-automatic off na ang rice cooker, ay kaagad akong nagsandok. Masaya kaming kumain dalawa. Ma'am Grace, ako na po ang magliligpit ha. Alok nitong tulong. Naku Rudy, mag-review ka na lang nang may maisagot ka mamaya sa special quiz mo. Sagot ko na lang sa kanya. Magta-take pa ako ng quiz? Pagtataka nito. Siyempre naman Rudy, mahirap manghula ng grades ano? Sambit ko dito ng may ngiti. Okay po. Sabay tayo at nagpunta na ito ng sala. Nagsimula na akong magligpit ng aming pinagkainan. Ma'am Grace. Bulong ng binata habang naghuhugas na ako ng mga kubyertos na ginamit namin kanina. Nagulat tuloy ako dahil akala ko ay nasa sala na ito at nag-aaral na. Hindi ko na malaya ng kanyang paglapit sa akin dahil abala ako sa aking paghuhugas na ginagawa. Naghugas pa ako, Rudy. Awat ko sa kanya. Natigilan tuloy ako sa ginagawa kong paghuhugas. Tuluyan ko nang nabitawan ng baso at sponge na hawak ko at napakapit na lang ako ng todo sa lababo. Matapos ang ilang minuto, inalikan ako nito sa noo bago bumalik sa sala kung saan siya nanggaling kanina. Tumayo ako at inayos ang sarili. Matapos noon ay kaagad akong nagmumog mula sa sink kung saan ako naghuhugas ng aming pinagkainan. Grabe si Rudy. Grabe ang araw na to. Sambit ko sa aking sarili. Ang dami kong naranasang bago. Kahit na medyo asiwa ako ay naging excited din ako. Inaamin kong halos mabaliw ako kay Rudy. Kasabay noon ay mas lalo kong naramdaman ang kabog ng dibdib ko. First time kong magtaksil sa asawa ko at sa aking propesyon bilang isang university professor. Napahilamos akong bigla sa mga bagay na iniisip ko. Bigla ko na lang tinakasan ang mga ito at agad ang binaling ang aking isip sa hinuhugasan kong mga plato. 6:29 PM, kahit pagod ay masaya ako. Natapos ko na kasi ang aking mga gawain. Kahit masakit ang aking katawan ay kumilos pa rin ako. Nakapaglinis na ako, nakapagluto na ng dinner at nakapag-ayos na rin ang mga gamit ko. Nagawa ko na rin ang quiz ni Rudy. Secret XPG. Ngayon ay nag-aalala na lang ako sa anak ko.
Karga-karga ko si Maria habang nanonood ako ng telebisyon. Si Rudy, ayun tulog na tulog sa may sopa at mukhang nag-iipon na naman ng lakas. Napangiti ako habang tinitignan ko ang binata sa mahimbing na pagtulog nito. Sukat na sukat kasi ang mga damit na binigay ko sa kanya. Bagay na bagay ang mga ito sa kanya. Bigla ko tuloy na miss ang asawa ko. Kinabahan na naman tuloy ako. Pasalamat na lang ako at nasa dulo kami ng subdivision. Bakante pa ang mga bakuran sa paligid ng aming unit. Kaya kampante akong walang etyoserong kapitbahay ang magtatanong kung kaninong sasakyan ang nakaparada sa harap namin. Kung sa bagay, madalang naman lumabas ang mga tao rito dahil lahat ay abala sa kanya-kanya nilang mga buhay. Ito ang maganda kapag nakatira sa exclusive subdivision. May choice kang magpakialaman ng iba at laging secured ang iyong privacy. Ang madalas lang naman na nagchichismisan dito ay ang mga katulong. Mabuti na lang at hindi ganoon si Aling Elora. Umakyat muna ako ng kwarto at doon ko na pinagpatuloy ang pag-aalaga ko kay Maria. Ilang minuto pang paghele ang ginawa ko bago ito nakatulog. Inilapag ko ng marahan si Maria sa crib na nasa tabi ng kama naming mag-asawa. Matapos noon ay umupo ako sa aking working table at binuksan ang aking laptop. Nag-login kaagad ako sa aking Skype account. Offline si Tom, napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko alam kung ano ba ang mararamdaman ko. Dapat ba akong maging masaya? Kasi makakapagloko na naman ako. O dapat ba akong maging malungkot kasi namimiss ko na ang mister ko? Ma'am Grace? Tawag ni Rudy. Nadidinig ko ang mga hakbang nito paakyat. Yes, Rudy, I'm here. Sagot ko. Gusto mo na bang mag-dinner? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot, nakangiti lang ito na lumapit sa akin. Anong ginagawa mo, Ma'am Grace? Usisa nito sa bayo ko at tumingin sa monitor ng laptop ko. Oh, sinusubukan mong tawagan ng asawa mo? Nakakaloko ang tono ng tanong niya. Lumingon lang ako rito nang may ngiti sa aking magandang muka. Nagulat na lang ako nang bigla ako nitong halikan. Sabay kinabig niya ako at binuhat papatayo mula sa office chair na inuupuan ko. Nakahawak ang aking mga kamay sa working table ko at medyo tutok ang ulo ko sa screen ng aking laptop. Sa utak ko, ano kaya kung halimbawang magka-Skype kami ni Tom? Tapos ganito ang itsura ko. Napakamapaglaro ni Rudy. Ma'am Grace, paano kung tawagan ka ng asawa mo? Anong gagawin mo? Paunang kataga nito. Natigilan ako ng bahagya at napatingin sa screen ng laptop ko. Sisigaw ka ba sa harapan ng asawa mo? Habang ganito ang kalagayan mo? Pagpapatuloy nito. Sa utak ko ay iniisip ko ng husto na nakikita ako ni Tom sa Skype habang nasa ganito akong sitwasyon kasama ang binata. Biglang bumilis ang pintig ng dibdib ko. Pero Ma'am Grace, balik tayo sa unang sinabi ko. Anong gagawin mo kung tumawag ang mister mo? Tanong nitong muli. Tarantado ka talaga? Sagot ko rito. Come on Ma'am Grace. Anong sasabihin mo sa mister mo? Isipin mo na lang na nasa screen siya at magkausap kayo kunwari tapos ganito tayo. Pagbabalik ng tanong ni Rudy sa akin na mas naging detalyado pa. Sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot ko sa binata. Anong tawagan niyo ng asawa mo, Ma'am Grace? Sunod na tanong nito. Han. Tipid kong sagot sa kanya. Han, loko ka. Sino yung nagpapaligaya sa'yo? Mabilis na tugon ni Rudy sa tenga ko. Kunwari ako yung mister mo. Tapos nakita kita sa Skype ng ganito. Dagdag na paliwanag ng binata. Han, sorry. Estudyante ko. Pagsakay ko sa eksenang binubuo nito. Inakahan, I can't believe na napaka-el mo.
Bulong ni Rudy habang patuloy pa rin ito. I'm sorry Han, miss na miss ko na kasi ang kalinga mo. Tugon ko sa kanya. Oh Han, ang ganda-ganda mong tignan habang kasama ka ng iba. Pagpapatuloy ng binata. Sa loob-loob ko, sana nga ganyan ang maging reaksyon ni Tom kapag nakita niya ang ginagawa naming dalawa sa mismong kwarto pa naming mag-asawa. Okay ba Han? Tanong ni Rudy na nagpapanggap na si Tom na kausap ko sa Skype. Oo Han, sobra. Sagot ko dahil dalang-dala na rin ako. God Han, sobrang ganda mo. Gusto ko rin gawin yan, kasama yung lalaking kasama mo. Kwento ni Rudy. Kita mo na Ma'am Grace, nagugustuhan ng asawa mo ang ginagawa ko sa'yo. Pamubuyo nito sa akin. Nagulat na lamang ako dahil tumatawag ang asawa ko sa Skype. Anong gagawin ko? Napalingon ako kay Rudy. Nakangiti ito at umiiling. Nakuha ko naman ang gusto nitong mangyari. Hindi ko sinagot ang video call ni Tom. Ilang sandali pa ay natapos ang unang pagring nito. Biglang nagsimula ang pangalawang pagtawag ng asawa ko. Ibinaling ng binata ang mukha ko nang mapansin nitong nakalingon ako sa aking laptop. Sobra ang aking pakiramdam that time. Kabado ako pero excited. Maya-maya ay napatingala na lang ako. Kasabay noon ang paghinto ng pag-ring ng video call ni Tom. Hingal na hingal akong napasandal ng bahagya sa lamesa. Tama na Ma'am Grace, nanghihina na ako. Sabay atras nito. Ngumiti ako. Mukhang may sumusuko na ha. Biro ko sa kanya. Aba Ma'am Grace, gumaganyan ka na ngayon ha. Bigyan mo lang ako ng konting pahinga at mamaya ka sa akin. Sagot nito sa akin sabay suot ng kanyang boxer shorts. Tumayo ako at tinayos ko na rin ang aking sarili. Nagbihis ako at matapos noon ay dumiretso ng master's bathroom para maghilamos at magmumog. Nang lumabas ako ay wala na si Rudy sa kwarto. Mukhang bumaba na ito sa sala. Bumaba rin ako at sinabihan ko siya. Rudy, sagutan mo na ang quiz mo. Pakiusap huwag ka muna pumunta sa kwarto namin ha. Mag-uusap kasi kami ng husband ko sandali. Pakiusap ko rito. Tumango naman si Rudy, sabay kuha ng libro at text question sa center table na pinaglapagan ko. Nang makita kong abala na ito, ay bumalik na ako ng kwarto naming mag-asawa. Inila ko na rin ang pinto ng kwarto namin. Ayoko nang magbakasakali at baka magbiro itong si Rudy habang magkausap kami ni Tom. Paniguradong tapos ako sa mister ko kapag nagkataon. Bumalik ako sa aking working table at binuksan ang chat ng Skype. Nag-PM ako sa mister ko. Sorry Han, may ginagawa lang ako sa baba. Palusot ko rito. Ina talaga Grace, gumagaling ka na magsinungaling. May kung anong bulong ng isang boses sa isip ko. It's okay Han. Sagot ni Tom. Maya-maya ay tumawag ito at sa pagkakataong ito ay sinagot ko na siya. Kamusta ang araw mo Han? Tanong nito sa akin. Well, medyo nakakadismaya kasi umuwi si Aling Elora kanina. Bungad ko sa kanya. Naging maganda naman ang usapan namin ni Tom ng gabing iyon. Paanong hindi gaganda, sinimulan ko ang mister ko sa paawa effect na story ko na nahirapan ako. Kinuwento ko rito na madami akong dapat na gawin pero hindi ko nagawa dahil umuwi kaagad ako para mag-alaga ng baby namin. Siyempre dalang-dala naman ng mister ko at halos mag-sorry ito dahil nalagay ako sa ganitong sitwasyon. Wala siyang kaalam-alam na sa kabila ng hirap ay nandun naman ang saya na hatid sa akin ni Rudy. Para akong bata na tinuturuan nito sa mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Lalo akong nadadala sa mga pinapagawa ni Rudy sa akin dahil lahat ng iyon ay first time kong magawa. Matapos ang halos mag-iisang oras na pag-uusap naming mag-asawa ay bumaba na ako ng kwarto at tinignan ang binata sa sala. Nag-dinner kaming dalawa
at magkatulong na nagligpit ng aming pinagkainan. Mga bandang 10 PM na nang pumasok na kami ni Rudy sa kwarto namin. At muli ay nagsimula na naman kami. Grabe, buong magdamag kaming nagpakaligaya. Masayang masaya ako dahil madami ang pinaranas nito sa akin. Samantala, makalipas nga ang araw na iyon. Uy, okay ka lang sis? Tanong ni Lovely. Medyo nagulat ako sa kanya. Yes, I'm fine. Biglang naputol ang pag-iisip ko nang marinig ko ang aking best friend. Malayo na naman ang tingin mo ha? Ang pangaasar nito sa akin. Loko ka sis, hindi naman. Naghihintay lang ako ng oras kasi gusto ko nang umuwi eh. Rason ko rito sabay ayos ko ng upo sa aking lamesa mula sa pangangalumbaba ko. 4:12 PM pa lang. Napalunok ako sa aking naalala. Napadekwatro tuloy ang aking magkabilang binti at hindi ko naininda kahit na nakasuot ako ng skirt ng mga oras na yun. 4:29 PM pa lang, parang ang tagal na ng oras at ang bagal ng ikot ng mundo. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Inayos ko ang aking pagkakaupo at huminga ng malalim. Ang init ng pakiramdam ko na animoy may sinat na namumuo sa aking kaloob-looban. Hindi ko pa rin alam ang isasagot ko sa text ni Rudy. Mukhang excited kang umuwi sis ha? Biglang tura ni Lovely nang napapansin nitong kanina pa ako tingin ng tingin sa oras sa aking relo. Yes sis. Excited na akong makita ang anak ko. Kaya nga hindi na ako makapaghintay na mag-alas 5 eh. Sagot ko rito. Si Maria nga ba talaga? Biglang sabat ng konsensya ko sa aking ulo. 4:45 PM na, 15 minutes before 5. Kahit na hindi pa ako tapos sa pagche-check ng mga papel, ay sinanansan ko na ang mga ito. Isinilid ko na rin ito sa kung saang folder ito dapat nakalagay. At tapos noon ay hinilera ko na ang aking mini cabinet sa ibaba ng table ko. Inunti-unti ko na rin ang pag-aayos ng aking mga gamit sa table ko. Tinurn off ko na rin ang aking laptop na kanina pa naka-sleep mode. Nagkatinginan kami ni Lovely. Walang nagsalita sa aming dalawa. Sabay tawa naming dalawa na kami lang ang nakakarinig. Langya ka bes? Ang bilis mong mag-ayos ng gamit ah. Pangaasar ni Lovely sa akin. Hindi ako sumagot pero nakangiti lang ako sa kanya. Sinilip ko ang aking sarili mula sa maliit na salamin na nakalagay sa aking mesa. 4:53 PM. Inayos ko ng kaunti ang aking itsura. Naglagay ako ng pink na lip gloss at nagpulbos ng kaunti. Napabuntong hininga akong muli dahil hindi ko sigurado sa gagawin ko. Yes! Masaya akong tugon sa aking sarili nang makita kong alas 5 na ng hapon. Lihim akong napangiti. Mabilis kong kinuha ang aking handbag at laptop bag. Uuwi ka na bes? Tanong sa akin ni Lovely na kasabay kong lumabas at nagtungo ng parking lot area ng university. Oo bes, excited na ako eh. Sambit ko rito. Excited? Pagtataka ni Lovely. Excited na ako sa baby ko. Sabay tawa ko ng malakas. Ikaw talaga? Linawin mo kasi. Agikik din ito sa akin. Inauna ko na munang makaalis ang sasakyan ni Lovely. Saka ko pinaandar ang aking sasakyan. Mula sa main gate ay kumaliwa ako ng liko. Taliwas ito sa landas pauwi sa amin. Last na to. Tugon ko sa aking sarili nang magdesisyon akong muling talikuran ang aking katinuan kasabay ang pilyang ngiti na puno ng pananabik sa gagawin namin ng aking estudyanteng si Rudy. Wala na ba akong konsensya? Madalas ko itong natatanong sa aking sarili. Mahal ko naman ang asawa ko at anak ko, pero bakit nalagay sa ganitong sitwasyon? Sa totoo lang, alam ko naman na ito'y mali talaga. Kaya lang ang hindi ko maunawaan ay kapag nandyan na ang tukso ay mabilis akong natatangay nito.
Lumilipad na naman ang isip ko habang nagmamaneho. Natigilan ako sa pag-iisip. Nagkulay berde na pala ang traffic light mula sa intersection kung saan ako na-stuck dahil sa traffic. Binusinahan na ako ng kotse na kasunod ko. Kaya naman mabilis kong pinaandar ang aking sasakyan. Nawawala na naman ako sa aking sarili. Nakita ko na lang na napapakagat-labi ako sa mga bagay na bumibisita sa aking gunita mula sa rearview mirror ng aking sasakyan. Grabe talaga, hindi ko makakalimutan si Rody. Sambit ko sa aking sarili. Natigilan na lamang ako nang makita kong nasa parking lot na ng building kung saan naroon ang kondo ni Rody ang sasakyan ko. Hindi muna ako bumaba ng kotse. Ramdam ko ang init ng kaloob-looban ko at kita ko rin ang ilang butil ng pawis sa makinis na leeg ko. Ina talaga, ano ba ang meron sa binatang iyon? Hay! Buntong hininga ko. Please tama na. Pakiusap ng aking konsensya. Napayuko ako at napapikit habang hawak-hawak ko pa rin ang manibela ng kotse ko. Napalunok ako dahil ramdam ko ang panunuyo ng lalamunan ko sa nagbabagang mga alaalang gumagapi sa aking katinuan. Marahan akong bumaba ng kotse at kaagad na tumungo ng elevator. Pikit mata na naman akong nagpatangay sa agos at tinalikuran muli ang aking konsensya. Nagbingi-bingihan ako sa sinasabi nitong, please tama na. Mag-subscribe sa Secret XPG.